What's up mga tropa pips? Welcome back sa ating Repair to YouTube channel. So yung video part na to is part 3 ng ating 12 volts 3S 12 volt system Powerwall. So sa mga makakapanood nito na hindi nila nasundan yung part 1, so nasa ilalim ng description yung part 1 and part 2. So ayun nga, yung tungkol nga sa part 3 na to is yung nakaraang video na part 2 na ginawa natin sa previous video. Ayun nga, yung gumawa tayo ng ng paglagay ng bus bar sa ating 3S 12 volt system Powerwall. Naglagay tayo ng bus bar, naglagay tayo ng terminal lug, and naglagay tayo ng fuse wire, at nag-solder din tayo ng mga battery. So, pakita ko muna sa inyo yung natapos natin ng part 3. Ay, part 2 pala, sorry. So, ito na nga, ito yung ini-explain ko nakaraan na natapos natin na yung, ayun nga, ito yung bus bar. So, and then, ito yung mga nakakonect na fuse, yung mga maliliit. And then, ito yung terminal lug. So, ito na yon sa yung part 2 na previous session previous video na ginawa natin. So, ayun. So, ngayon naman is yung part 3 na video na gagawin natin is maglalagay naman tayo ng BMS. So, umorder ako nakaraan ng BMS o tinatawag na Battery Management System. So, 3S ang binili ko pala is ito nga, papakita ko sa inyo. Ayan. Ang specification niya is 3S tapos 100 amperes na 3S BMS 100 amperes with balancer. So ayan yung balancer niya. So ayan yung apat na to. So bago nating simulan, pakita ko muna sa inyo yung diagram niya. So ayan, lalagay ko sa screen. So, ayun nga, nakita nyo nga yung diagram ng BMS. So, ipapaliwanag ko sa inyo bakit natin kailangan maglagay ng BMS. So, ito nga, kasi ang BMS, siya yung protector ng battery na ginawa natin na 3S 12 volt system. Ang gamit niya is kapag ay protector siya ng over discharge at saka overcharge. So yun nga, pagka ika-cut off niya, kapag sobra na yung charge ng battery, halimbawa na full charge na, and then tuloy-tuloy po yung pagpasok ng charging niya, so si BMS ang bahala para i-protect niya. Na ang sasabihin niya siguro puno na ako, stop ka muna. And then yung sa yung sa load naman, yung sa discharge, kapag alam niya na malulobat na yung battery mo, siguro mga 11.1 yung depende sa settings mo, kasi yung settings kasi ng solar charger sa akin is, ang ginawa ko, kasi settings ko siya ng 11.2, disconnect na yung load. So ito kasi nakahiwalay. So ayan, nakahiwalay yung niya. Bali ito yung niya. Ito yung sa charge, negative na wire ng charge. And then ito yung sa load. Ayan, dinoble ko. Ayan, ito yung sa load. Ayan, ayan yung sa load. Yung positive ang gagaling sa side ng battery. Mamaya may kita nyo naman paano natin siya kabit. And then ito naman yung galing naman sa negative ng battery. Kakabit natin gano'n. So ayun. And then okay na tayo sa ito naman yung tinatawag na ito yung balancer. Kasi ang gamit palang balancer na to is sa bawat cell ng battery, di ba marami siyang cell. Siguro naman yung iba doon hindi papantay yung volts. So ang gamit with balancer,
ibabalance niya yung isang parallel ng cell para mag-balance yung mga ano, yung mga battery kada lane. So ayan nga, may kita nyo apat siya. So ibabalance niya yon para syempre para balance yung pagbigay ng kuryente, hindi nag-aagawan yung volts ng bawat battery kasi di ba 100 battery yung ginawa natin sa kanya. Ano, ibabalance nito gamit tong balancer. Pero siguro pagka mahina to, matagal siya mag-balance. Sa susunod na video natin is mag-upgrade ako ng ano, na naka-separate yung active balancer na tinatawag. So for the meantime, ito muna yung gagamitin natin para sa balance niya. Pero sa susunod na siguro hindi na part 4 yun. Pwede na natin ilagay sa part 4 yun, yung nakakabit na siya sa wall natin. And then ito, terminal lag para hindi ka na mag ikot-ikot pa, iipit na lang sa ayan, nakikita nyo yun, di ba? So ayan, nakikita nyo apat. So ayan, bumili ako ng terminal lag. Ayan, nakakonect ng ganyan para tuturnil-turnil na lang tayo, hindi na tayo maghihinang-hinang para ang dating niya is titanggal. So ilang naman yung terminal lag. Ayan, naka-lane lang naman siya ng bawat isa, ganun. Tapos meron pa akong ilalagay na ano, na batawag ito, voltmeter para sa bawat cell. Yan, voltmeter. So sa mga nagtatanong kung saan ko yung nabili, ilalagay ko na lang sa ilalim ng description yung ano, yung mga link ng ating materials na sinabi ko sa inyo ngayon. So balik na nga tayo dun sa ano, sa digital. So sa nagtatanong bakit ka pa kailangan yan, kasi syempre para makita natin kung nagbabalance talaga yung battery gamit yung balancer nito, yung active balancer niya. So naglagay ako ng bawat cell, mamaya may kita nyo. And then naglagay ako ng tactical switch. So ayun, pagka gusto ko siyang i-open, pipindutin ko lang na ganon. And then pagka para hindi naman magkumuha ng power, pag bititawan ko mamamatay. Kumbaga gusto ko lang i-monitor yung bawat volt, pipindutin ko lang. So ayun, ito na yung finish product na. Ito yung DIY natin. Ayan, pipindutin mo na lang siya. Sorry po. Pipindutin mo na lang siya para mag-power. Kumbaga, lagyan ko ng tactical switch para mag-on, mag-off. Yan, pipitaw. So, ayan yun. Yan yung voltmeter natin para sa bawat cell. Ang specific nito is, maganda kasi dito, madali siyang monitor. Ano, hanggang 4 volts pataas. Kapag ka bumaba ng 4 volts, hindi siya magpa-power. Ibig sabihin, mababa yung battery. So magandang sign na rin 'yun kasi 'di ba ang full charge ng bawat cell is 4.2. So ayun, dito pa lang malalaman na natin na may laman na yung battery kasi ang kaya niyang i-hold is 4 volts pataas. 4 volts to 30 volts, ganon. So ayun na, napaliwanag na natin yung yung mga kailangan natin. And then papakita ko na sa inyo kung paano ikabit sa bawat lane niya. So start na po natin para makita nyo na po kung paano ko i-assemble yung 3S 12 volt system na power wall na gagawin natin. So tara na po. So ito na nga mga tropa pips, kung medyo nalilitan kayo sa nakikita nyo, bali ayan nakatayo lang siya. Dito tayo magko-connect mamaya. Yan, magkoconnect natin yan. So bago natin simulan, ipapakita ko sa inyo yung diagram para masundan nyo. So ayun, nakita nyo yung connection ng 3S. So simulan na natin yung nakita yung diagram sa screen kanina. So start na natin kung paano siya i-connect. Since ito yung negative nya, ito yung positive ng 1 series, negative, positive, negative, positive. Pagko-connectin natin siya, para maging 3S siya, 1S, 2S, 3S. So, ayan na po. Pag pinagdikit-dikit natin siya is magiging 3S, na siya, tinatawag na 3S, 12 volt system power wall. So, i-connect muna natin. Yan, as you can see, nakikita nyo na i-connect natin.
Ayan. Para, dinidemo ko para makita nyo yung kalalabasan niya. So, and then, so ito yung terminal block natin. Bali, ayan, ito yung sa may focus. Ano nga focus. So ayan, tanggalin muna natin to. So ayan, bali sinunod ko yung color coding nya. Ito yung panggagalingan ng B1, B2, B3, B4. So ayan yun. Medyo ang nagkaiba lang yung gray kasi wala akong makitang puti. So magkasunod naman yung kulay. So i-connect muna natin to. Connect muna natin to sa bawat lane. So ito na po, naka-connect na natin yung ano. Ito yung papunta sa BMS. Ayun nga, explain ko uli yung ito yung itim. Yung itim is B1. Kasi may kita nyo sa BMS. Importante po kasi yun kasi baka magkamali ka ng ano, masira yung BMS mo. Ito yung B1, B2, B3, B4 yung pula. So ayun nga, manggagaling sa negative side tong B1. So ayun. Bali, ito po siya, nakikita nyo po. Sana makita nyo. So ayan, may nakalagay dito. Pero lalagay ko na lang sa screen para kung halimbawa nalilito kayo. Meron dyan ay nakikita nyo. Sana makita nyo. Yan. So ayan. Buko, sorry po kung hindi na po focus ha. Gumagalaw kasi kami ko eh. Sorry po. So ayan, nakikita nyo sa dulo, sa bandang kanan is ayan nga, V4. Sorry, focus natin ulit. So ayan nga. So ayun na po yun. Sakaling hindi nyo makita. So ayan, yung B4 sa kanan. Galing sa kaliwa yung B1. So ayan na yun, yung specification ng ating BMS. And then ito yung manggagaling sa negative ng battery side ng battery. Ito yung connection nya. And then ito naman yung sa load, kung gagamit ka ng negative side ng load. Ito yun. Kinapalan ko kasi ito yung maglalabas ng power. And then yung C negative, yan sana. Tandaan nyo ha, P negative is for load, para sa negative at ano yung gagamit ka ng ilaw. And then papasok sa battery is ayun, C minus for charging. So ito sa negative side ng battery para sa monitoring ng balancer. So ayan po, hininang natin tatlo. So ayan yun oh. Ayan. So kabit na natin yung yung balancer bago natin i-connect dito. So, ito nga yung paliwanag ko kanina. Ito yung manggagaling na B1. Ayan, negative. Negative. Yan. Tapos yung pangalawa is B2. Yan, B2. Kabit natin si B2. Yan. So si B3, connect natin si B3. Ito po yung sa BMS ha. B3. And then the last is B4.
So ito si B4. Yan. Bali ito yung connection ng balancer. Connect muna natin maigi. Fix muna natin. So ayan, nakikita nyo na, nakakonect na lahat. And then saka natin saka natin i-connect kay BMS. Ayan. So may volts na yan mga. And ito naman yung battery negative, i-connect naman natin to sa negative side ng battery. So lapit natin yung camera. So ayan, lapit na. So itong negative side ng BMS ko, i-connect ko dito sa may negative side ng battery. So ayan. Off, safety muna tayo. So lagyan muna natin ng tape bago natin i-connect. So ayun na. Bali tinakpan muna natin baka kasi mag-short eh. Pasensya na po kayo. Tinakpan ko muna yung mga open wire. So kabitan natin sa negative side si galing sa BMS. So ayan, kita natin sa negative side. So ayan. So ito, nakikita nyo na naka-connect na yung negative. And then dito na lang tayo. Tapos sa side na to, dito tayo kukuha ng yung positive ng battery. Dito tayo kukuha. So kuha lang tayo ng wire para matest natin. Pero para hindi ka na, kung lilito kayo, kuha tayo ng tester. So ayan na nga, nakakuha tayo ng patungan. Pasensya na kayo kasi masikip ng bahay ko. Bali ayan na, titestin na natin yung ano. So yung side na to, so ito yung side nya na positive ah. Ito yung side nya ng dulo ng negative. Dulo ng negative. Ito yung pagkukuha ng positive para sa positive ng load at saka positive ng charging. So meron akong ginawa rito. Itim muna, wala kasi akong makitang ano. Wala akong makitang pulang wire. So gumawa muna ako. So ayan. Kabit muna natin dito. Kabit muna natin siya dito. Dito. Kabit muna natin siyang ganyan. Para halimbawa ano, yan. Para makuha natin yung positive side.
So ayan. Ayan, na-connect natin yung positive side. Ayan. So testing na natin. May tester ako dito. So testing natin yung ano. So start na natin. So ito, naka-connect na lahat. Ito yung papunta sa negative ng focus natin para makita nyo. Focus. Ayan. Ito yung lapit natin. Babaan konti. Kasi na kayo, medyo ano yung camera ko eh. Ayan. So lapit na lang natin ganyan. Testing na natin. So ayan nga, ito yung negative ng charger, and then yung sa positive ng battery. Ayan, connect natin positive ng battery. So ayan, nakikita nyo, ayan, may volts na siya. Actually hindi pa full charge yung battery kasi ayan, meron na siyang 11.66. So ayan yung ano, total volts. And then buta naman tayo sa load, yung papalabas. So yung papalabas, yung makapal na nilagay kong wire, ito yung papalabas. So parehas lang naman, pero kasi ang design kasi ng BMS na ginamit ko, meron kasing ibang BMS na ano, na one lane lang, magkasama na yung charging lane tsaka load lane. Yung ibang BMS, yung sa akin kasi nakahiwalay po yung negative side ng ano, ng charging at saka negative side ng load. So dalawa po yung negative na nilabas na, pero kung titignan nyo po, pares po ng volts. Siguro yun nga yung design niya for battery protection. So ayun na, bali ayan, natapos na natin yung connection. So meron na nga po tayong ano, yun nga, yung yan, meron na nga po tayong nagawang 3S. Kasi pag na full charge po yung battery na yan, magkakaroon siya ng 4.2, 4.2 is 12.6. So medyo hindi pa, wala pa laman yung battery, kaya ang lumabas kayo na is 11.66 lang. Pero ganun pa man, siguro pag na sinalan ko na siya sa solar charger, tsaka nag-ooperate na siya, nakakonect siya sa power wall, eh mapu-full charge yan, and then update ko kayo kung full charge na yung battery natin. Kasi ngayon pinakita ko lang sa part 3 na video na to is ayun nga, yung mag-assembling ng 3S na may BMS. So ayun na, tapos na tayo dun sa BMS, ang system niya para mabuo yung 12 volts. So ayun nga, nakalimutan kong ipaliwanag ano. Ayun nga, ito nga tungkol nga dito sa may voltmeter natin. So ito siya yung na-assemble ko na. Ito yung switch. Pag pinindot mo, mag-open. Pag bitawan mo, mamatay. So ito yung parts niya. So ito nga yung parts niya is and tactical switch. Siguro naman alam niyo na to. Hindi ko na didemo pa paano gawin. I-assemble. So ayan lang naman. Connect mo lang naman dito yung side ng positive. Tapos lagay mo sa dulo, yung dulong pagkokonikan nito. Isasalubungin mo ng negative and connect mo para mag-power. So pag diinan mo, magpa-power. Pag bitawan mo, magdi-disconnect. So ito na yung finished product niya. So ayan, 4 voltmeter. Ilalagay ko yon sa bawat isang cell na ganito. So nakaganyan yan, nakakabit yan dito.
Nakakabit yan doon. Nakakabit yan dito. And then, pag gusto ko i-monitor kung nababalance yung battery, pipindutin ko lang. May kita ko na yung buong volts ng bawat cell. So, ito na po yun. So, ayun na nga mga tropa pip. Natapos na nga natin yung yung paano ikabit yung BMS sa 3S 12 volt system natin. At kung ano mga function niya. And then ayun nga yung voltmeter napaliwanag ko na rin. Tapos siguro sa final video natin na part 4 o final video, may kita nyo na nakabit na siya sa wall. And then may kita nyo na function na yung working na yung ginawa natin na battery storage na 3S na 12 volt system. And then papakita ko rin sa inyo yung solar panel ko na 100 watts. And then yung ordinary kong solar charger solar charger controller SCC, at saka ordinary siya PWM na solar charger. Kasi yung mag-upgrade kasi ako, hindi pa dumarating yung order ko, magdadagdag ako ng 100 na panel. And then tsaka yung solar charger na NPPT para maganda yung charge sa ating battery. Kasi nga mababa lang yung bigay ng, limitado lang yung bigay ni PWM na ordinary na solar charger. So sa final video ipapakita ko sa inyo na working na yung ginawa natin. So again, maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood ng aking video. And then sa mga bagong makakanood ng aking video, kung nadantat nyo tong video na to na part 3, sundan nyo lang naman yung video. May part 1, may part 2 sa ilalim ng description ng video. And then don't forget to activate o i-click ang notification bell para sa mga upcoming video na gagawin natin. Mapa DIY man, mapa repair man, ng lahat na kaya nating gawa ng paraan, gagawin natin yon. So hindi na po ako magtatagal. Marami pong salamat sa inyo and God bless po sa inyong lahat. Stay safe. Bye bye.